Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay sinabihan ng ating bida si Jin Bao, na huwag makialam sa laban ng ating bida, dahil gusto niyang subukan ang panibago niyang lakas at naghanda na nga ang ating bida para sumugod. Wika nito sa mga zombies, hali kayo, hayaan niyong madama ko ang buo kong kapangyarihan at winasiwas na nito ang kanyang sandata. Sa kabilang banda naman, takot na nagtataka ang dalawa na mayroon ng zombies sa likod ng mga ito. At sinabi ng isang kasamahan nito na nakakita, na yumuko sila. Sa kadahilan ng akmang kakagati na nga ng zombies ang mga ito, ngunit biglang may tumama na malaking bagay sa mukha nito. At ligtas na nakabalik ang ating bida kung saan ang pinag-usapan nilang tagpuan. At hirit na sabi ni Ling Wenwen, sa wakas nakabalik na siya. Tugon naman na sabi ng ating bida, pasensya na, may aksidenteng nangyari sa akin sa kalagitnaan ng daan, kaya ako na late. Sambit naman ni Siya Kerito, huwag kang makaramdam ng hiya, dapat ako ang mahiya dahil isa akong pulis, at ako dapat ang gumawa sa mga bagay na ginawa mo dahil batid ko na ito ay mapanganib. Wikang tugon naman ng ating bida, ayos lang, kung hindi niyo ako niligtas, siguradong matagal na akong namatay. Dagdag pa nito na, ang mga zombies na nasa paligid ay halos nalinis ko na, kaya dapat na kayong magtungo sa shelter. At uutusan ko si Jin Bao na dalhin kayo papunta sa shelter, para walang anumang panganib sa inyong dadaanan. Hindi ka sasama sa amin. Wika ni Siake na nag-aalala. Sagot naman ng ating bida, hindi pwede, kailangan ko munang hanapin ang aking kapatid. 7 oras hanggang sa matapos ang paghahayag. Sambit ni Siake ito yung bag mo, at inabot niya ito sa ating bida, magkikita ba tayo ulit? Sabay sagot naman ng ating bida na, salamat, oo, dadalhin ko ang aking kapatid sa shelter. Tanong na sabi ni Siake sa ating bida, oo nga pala ano ang pangalan mo? At tugon naman nito, ako si Duan Fei. Sagot naman na tugon ni Siake, okay Duan Fei, madami akong itatanong sayo, kailangan mong pumunta sa shelter, mag-iingat ka palagi. Tugon ng ating bida, okay, alam ko, umalis ka na Jin Bao, dalhin muna sila sa shelter bago mag-alas 12. Sa isip nito, ay pagkatapos ng ika-alas 12, ang paghahayag ay magtatapos na, sa panahong iyon maraming awakened zombies ang lilito. Kahit F-rank na si Jin Bao, ay hindi pa rin na-awaken ang kakayahan nito, malalagay sa panganib kung makakatagpo ito ng awakened zombie na may kakayahan. Dagdag pa nito, Zinyo, antayin mo ako, papunta na ako ngayon. Dali-daling pumunta ang ating bida gamit ang kanyang buong bilis, ngunit napahinto ito at gulat na gulat sa nasaksihan niya, dahil batid nito na may masamang pangyayari ang naganap sa lugar ng kanilang gusaling tinitirhan, at bakas dito ang mga bala sa pinangyayarihan. Sa isip-isip nito maaari bang mga military ang pumunta sa bahay. Sambit nito na nag-aalala, Zinyo, andyan ka ba? Naririnig mo ba ako? At wala itong narinig na tugon kaya dali-dali itong umakyat paitaas ng 12 palapag. At sa isip-isip nito, hindi maaaring military ang may gawa rito, gayong abala ang mga ito sa pag-aayos ng kanilang shelter, bagkus di ito pupunta rito para pumatay ng mga zombies. At isa lang ang naiisip na kayang gumawa nito, at yun ay ang mga gangster, lumabas ang mga ito, para gumawa ng masasamang gawain, dahil alam nila na walang seguridad ang syudad at magulo pa ito. Kung totoo ang hinala ng ating bida, maaaring nasa panganib ang buhay ni Zinyo. At ang lugar na ito ay tumigil na sa pagbibigay ng kuryente, gaya ng inaasahan ng ating bida, bawat kwarto ay ninakawan. At ang gangster ang may gawa nito. Dagdag pa nito, minsan ang mga tao na walang paghihigpit sa batas ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa mga zombie, Zinyo sana nasa mabuti ka lang. At malapit nang makarating ang ating bida sa kanilang kwarto, at nakita nito na wasak na ang pintuan ng kwarto nila. At hinanap nito si Zinyo, sa bawat kwarto, ngunit di niya ito makita, at nakita nito ang wheelchair na gamit-gamit ni Zinyo at ito ay sira na, at basag na din ang litrato nilang dalawang magkakapatid. At namumuo ang galit ng ating bida dahil sa pangyayari. Sambit nito na galit, pagbabayaran nyo kung sino man ang may gawa nito, Zinyo tatagan mo sarili mo, ililigtas kita. Sa kabilang banda binaril ng mga gangster ang mga zombies na nakakasalubong nito, at nagtataka ang mga gangster sa kadahilan ng damadami na ang mga zombies. Sa kanilang paglalakbay ay nasaroon sila ng sasakyan at di na ito umaandar,
at napapaligiran na sila ng mga zombies, at nagtanong ang isang hangal sa kanilang leader kung ano ang gagawin nila gayong hindi na gumagana ang sasakyan. Sagot naman ng leader ng gangster na hindi kailangan magpanik dahil natawagan na nito ang tito nito, na isang officer sa military, at ito nga ang kumuha kay Zinyu. Mayabang itong nagsabi kay Zinyu habang nakatali ang paa at kamay nito, magpapadala iyon ng military para iligtas tayo, at bago sila makarating kailangan nating protektahan ang ating mahalagang kayamanan. At nagpupumigla si Zinyu sa pagkakahawak nito sa kanya. Sabi ni Zinyu, bitawan mo ako, bakit kailangan mong gawin ang mga bagay na ito? Dapat tayong magtulungan para labanan ang mga zombies. Sambit naman ng leader ng gangster na, hindi ako isang bayani para magsakripisyo at protektahan ang buhay ng iba. Sa ganitong uri ng sitwasyon, dapat ay maging makasarili. Dagdag pa nito, na ang kasalukuyang magulong sitwasyon na ito, ay ang pinakamahusay na pagkakataon na palaguin ang kapangyarihan nito, gagawa ito ng isang utopia at siya ang mamumuno rito. At nakita na nga ng ating bida kung saan si Zinyu, tumalon ito sa itaas, pabagsak sa kotse na ginagamit ng mga gangster. Gulat na gulat ang mga gangster gayong bigla na lang itong bumagsak sa harap nila, at tinanong ito ng kanilang leader kung sino ito, ikaw na ba yung pinadala ng aking tito? At bakit nag-iisa ka lang? Sabay sambit naman ni Zinyu, kuya. Napatingin ang ating bida habang hinawakan ang isang hangal, at tinapon ito malapit sa mga zombies. Biglang napatanong ang isang hangal na nakatutok ang baril nito sa ating bida. Hindi kumibo ang ating bida at tinadyakan niya ito, tumilapon ang isang hangal papalayo. Napatingin ito kay Zinyu, dahil batid nito na nabigla ito sa mga nasaksihan niya. Wika rito na, ligtas na ito gayong nandito na siya, kaya hindi na ito dapat pa mag-alala. Subalit binyantaan ng leader ng gangster ang ating bida na may hawak-hawak na patalim, na pag lumapit ito ay papatayin niya si Zinyu. Ngunit nabigla ang leader ng gangster sa pagtadyak ng ating bida sa kamay nito at nabitawan nito ang hawak-hawak na patalim, at kwinilyuhan niya ito at sinabihan, kilala mo ba ako? Ang lakas ng loob mong gawin sakin ito. Sabay binanggit ng ating bida ang pangalan nito, Guang Jilong, isang lokal na gangster na gumagamit ng puwersang militar ng tiyuhin sa bansang China, para gumawa ng masasamang gawain. Tama ba ako? Tak ang pagtatanong ng leader ng gangster bakit alam nito ang mga impormasyon niya. Habang buhat-buhat ito ng ating bida, tugon na sabi ng ating bida, hindi muna kailangan pang malaman. At akmang bibitawan niya na ito pababa sa mga zombies na nakaabang. At nagmamakaawa ito, na hindi pa nito gustong mamatay, ngunit buo na ang desisyon ng ating bida, tinitigan niya na lang ito ng masama. Sa pagkatitig ng ating bida ay biglang nagbanta ito na, kahit patayin mo ako, hindi ka makakaligtas sa tito ko. At napatingin ang ating bida dahil may mga helicopter na dumating, at tumawa ang leader ng gangster at sinabing andito na sila, mamatay ka ngayon. Ngunit ngiting tugon naman ang ating bida sa pagbabadya nito, at bigla na nitong binitawan ang gangster pabagsak sa maraming zombies na nakaabang. At kinain na nga ito ng mga zombies. Subalit nasaksihan ito ng mga military na paparating, at kinontak nito ang commander na tito ng gangster, at sinabi rito na nahuli sila ng pagdating at namatay na yung pamangkin nito na si Guang Jilong. Dagdag pa nito, namatay ito sa mga zombies, pero ang kadahilanan kaya ito namatay ay dahil sa isang binatilyo, at tinanong nito ang kanyang commander kung ano ang gagawin nila sa ating bida. At sagot na tugon ng commander na patayin nila ito. At nilapitan na nga nila ang ating bida at si Zinyu na kapatid niya, at pinagbabaril na sila nito,